Cavite has declared a state of calamity due to severe tropical storm Christine. Governor Athena Tolentino announced a declaration on her Facebook page. This would allow the LGU and residents to access Calamity Fund and loans. A price freeze for essential goods is also in effect in areas under a state of calamity. Yan, basic price freeze on goods. So kasama po dyan ang canned fish, which is sardines, di ba? Other canned goods also. Yes. Yung ano ba yan? Yung DTI price freeze sa mga... kasi isa yan sa mga hindi lang Cavite kasi there are also other affected areas na under state of calamity. General rule, pag naka-state of calamity, naka-automatic price freeze on determined goods. And after yan, within 60 days. Go. Wala na, sira. Hindi, go lang. Sorry. Nakalimutan ko talaga. Sorry. Kasi I have to say that within 60 days, actually, unless they're going to extend it. Pero standard operating procedure. Anyway, they can check naman sa DTI about yung listahan ng goods na ito. And if sanay po kayo sa suki nyo, sa presyo, at bumalik kayo, medyong tumaas, sumbong nyo sa DTI. Tapos syempre, bantayan din yung agricultural products, no? Oo, pero magandang suggestion ni Ma'am Menchi, ha? Imbis na yung actual instant noodles, bumili kayo ng bihon na healthier variety na pwede nyo igisa with egg or di ba, yung mga cabbage na medyo accessible kahit may bagyo. It's a tough crop So, sa supermarket madami rin yan. Alam mo, ngayon ang iniisip ko na lang ngayon, Diego, of course, yung mga kabataan na may pasok, ibig ko sabihin yung mga nag-aaral. Diba? So right now, suspended yung klase. So pag nag-open ulit ang klase, paano sila? Lalo na yung mga walang bahay, yung mga inanod, yung mga bahay sa baha. First semester pa lang tayo. Yes. Ang dami ng kinain ng school day. Yan ang sinasabi kasi pag-aralan mabuti yung shifting ng calendars, di ba? Ngayon, ang dami nang na-cancel na days of classes. Kaya nga daw ang DepEd ay gumagawa sila ngayon ng paraan para sa mga makeup classes. Dahil yung iba kasi nga, yung iba naman naka-sem break. Pero yung iba, especially yung mga nasa probinsya nga na sinasabi ko, hindi yan naka-sem break. Tapos even yung kanilang mga eskwelahan ay submerged din sa baha. Lastly, we're modernizing our curriculum. We're also modernizing yung school calendar. You also have to, pag-isipan na po natin mabuti ang acceptability ng asynchronous even in lower grades. Kasi may mga times, let's face it, we are in the belt, yung crisis belt, di ba? Ang dami mangyayari sa disaster belt tayo, disaster prone. Number 1 tayo sa risk index. Yes. So pag-aralan po natin, maybe there's a way na, okay, may mga times like the pandemic, hindi natin talagang maiiwasan na sa bahay lang yung mga bata. Pag-aralan natin na gawin natin part of the curriculum yung asynchronous so that hindi masisira ang education. I'm just saying as a backup, ha? Kasi pero pag baha, mahirap pag bagyo, mahirap mag-asynchronous yan. Kasi ultimo yung teacher, mga estudyante, mga bahay nila submerged din. Kaya nga sinasabi ko, let's find a way para hindi makain yung school calendar masyado. Kasi we are already in October. Ano na ba tayo ngayon? October 11 pa lang ang bagyo natin. Can you imagine, earlier this year, pinag-uusapan natin yung sobrang init, di ba, nung summer. Ngayon, tapos, dahil yung ibang mga bata, naghihimatayan na yung mga teachers sa sobrang init sa classroom, kulang ng water dispenser, kulang ng electric fan. Mas gusto daw nila ng ulan. Tapos ngayon, ibabalik sa ulan. Ngayon, if you hear them talk, mas gusto daw nila ng init. Actually, mahihirapan ka talaga. Kahit ikaw yung nandun sa posisyon, mahihirapan ka talaga.